reconciliation, kung tunay ang reconciliation, ang tanong, bakit nag-promote siya ng isang general na dapat hindi promotion kasi may kaso ito? Kay Colonel Beltran po, sir, ano lang stand nitong grupo ninyo, sir, no, sa nangyayaring sinasabi nila o may korupsyon ng Marcos administration? At the same time, if kayo po yung original 1980s Marcos loyalist, and nag-withdraw na po kayo ng support, ano na po yung tawag sa inyo ngayon? Ano po pangalan gagamitin namin sa inyo ngayon? Okay, si Ma'am ang mag-announce ito because I want to be neutral. Gusto ko ang tama lang ako. Pero sa totoo lang, Duterte pa rin ako. Kasi siya ang gumagawa ng tama. Okay. Sa tanong lang po na ating kaibigan na dati-dati ng SMNI, ang ating pong pangalan sa ngayon, Duterte team. Sir, stand din na lang po sa umanay korupsyon dito sa administration Marcos. Stand. Anong stand po ninyo sa nangyaring umanay korupsyon po dito sa Marcos administration? Ano ba yung reaction po ninyo? Ako bilang isang tumiwalag, ayaw nilang sabihin tumiwalag, kundi sa katotohanan lamang ako. Katotohanan, siya, at sa katarungan para sa ating bayan. Hindi naman siguro mahirap isipin at gawin maliwanag sa isip at ilagay sa puso. Ang nag-reject lang naman talaga ay yung mga kalaban na gusto nila sila lang ang talaga proposition sa mga oras na ito. Mukha nila yan ay hindi tama. Okay? Sagutin niyo yung tanong mo, kaibigan. Dahil napakaganda ng tanong mo at ito yung oportunidad para sa mga karaniwang mamayang Pilipino na nag-aangad ng isang tunay na pag-unlad at tunay na pagbabago sa ating bansa. About dyan sa stand namin sa korupsyon, talagang kami naninindigan na kung maaari, yung korupsyon na yan ay matigil na. Dahil sila naman po ay malalaki ang sakit. Pangalawa, mayayaman na sila. Kaya kung tungkol sa korupsyon, dapat itigil na yan. At ang unahin na katuparin nila ay dapat ang kapakanan ng bayan at mamayan. Especially sa next generation natin. Dahil kung tutuusin po, napakayaman ng ating bansang Pilipinas. Lalo-lalo na sa usaping natural resources. Kung sila ay magtatrabaho lamang ng naayon sa kanilang mga mandato, uunlad ang ating bansa. Sana ang isipin naman nilang, tama na yung pagmamayaman. Hindi lahat ha, dahil maraming magagaling na politiko na talaga namang sumusunod pa rin sa kanilang mga mandato. Hindi ko na mabanggitin yan, basta yan, nasa Duterte. Nasa Duterte ang may prinsipyo mga politiko. Kaya nasa Duterte ang aming loyalty. Kaya kami nag-withdraw, hindi lang kami ngayon nag-withdraw. Ngayon lang kami nagpahayag in public. Kaya hindi ko sinayang ang pagkakataon na makapagsalita dito at yung invitation, kahit wala akong pamasahe, gumawa ako ng paraan para lang may parating ko ang sentimento ng mga mamayang Pilipino. Tigilan ang korupsyon, ang unahe ay ang kapakanan ng bagong henerasyon. Maraming salamat po. Okay? Yan po ang ating mga reporters, different station, ng SMNI. Ngayon si Kuya, anong special si Kuya? Magandang hapon po. I'm Henry from Europeans. Ano po ba ang masasabi sa reconciliation na kalooban ni Paul Marcos sa mga Duterte? Regarding sa reconciliation, ito po aking sasabihin, hindi po political ito. Ito po ay nanggagaling sa aking puso, sa aking damdamin base sa aming karanasan. Tungkol sa reconciliation, kung tunay ang reconciliation, ang tanong, bakit nag-promote siya ng isang general na dapat hindi promotion kasi may kaso ito? Hindi ko babanggitin na. Alam niyo naman kung bakit hindi natin kailangan banggitin yan. Pero for common sense, alam niyo kung sino yan. Kung reconciliation ang gusto mo, dapat
yung ugat ng dahilan ng pagka-aresto na illegal at without due process of law Colonel at Meccan. unlawful order na sinunod nila. Dapat Sito siya. Ito. kasuhan yun. Magmumula sa iyo o magmumula sa Pangulo ang initiative para ito ay magkaroon ng justisya at may patita at may padama sa mga mamamayang Pilipino na talagang pagkakaisa ang gusto niya. Bakit na-promote ito sa pinakamataas na pwesto ng Marcos. hanay ng mga kapulisan. Sara. Maraming salamat. Kay President Duterte. Ako pabor, 101%. Dahil kung ipapa-ground check nyo, kasi ako, hindi ako nagsasalita dito, nang hindi ko pinapa-ground check. Dahil hindi na din ako sa Republic Act 10175, na ano din ako ng kaso. Sana naman, sa inyo, mga politiko o mga Pangulo, sana naman, huwag yung masyadong naharas ang mga nagsasabi ng katotohanan. We are democratic form of government. Walang ganito nung panahon ng ama mo. Kaya sana naman, bilang dati kami mga kapanalig mo at dati rin kami sumuporta sa inyo at katunayan, isa kami sa sumuporta sa unity. Subalit binigo mo kami sa aming pangarap, sa pangarap namin sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa bansang Pilipinas na hindi natupad ang mga pangako mo. Kaya kami ngayon ay nag-withdrawal of support. Hindi, matagal na ako nag-withdrawal of support. Ngayon lang naipahayag in public. At maraming salamat sa kami organize nito at sa inyong mga media na magpapahayag ng katotohanan. Sana naman pakiusap ko lang. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Huwag nung i-edit ito. Thank you. Pwedeng ipasingin ko lang muna si Attorney Melson Magdamo para sa siya yung lawyer namin sa United People's Initiative na i-encourage namin kayo na sumama kayo sa United para iisa lang tayo sa laban para sa katotohanan sa bansang Pilipinas. Attorney? Siguro, ikilantan mo. Gusto niyo bang mag-tiis pa hanggang 2028? 3 taon pa? Ngayon pwede na tayong gumamit ng tumaan tayo sa batas, no, sa yung tinatawag na People's Initiative. Ang talong, successful kaya ito o mabibigo? Nakatatlong major People's Initiative na, tutuusin. O, 4 pala, 4. Yung una, nung panahon ni Ramos, nagkaroon ng pirma para ma-extend yung term niya from 1998 hanggang 2000. Nabigo yun. Tapos yung panahon ni Erap, nagkaroon ng Concord. Yun, economic provisions lang gusto ni Erap noon. Nabigo din yun. Nung panahon ni Gloria, nagkaroon ng Sigaw ng Bayan. Nabigo din yun. Nung panahon nung 2013 against pork barrel, pinamunuhan ni Ray Puno, Justice Ray Puno, no? Nabigo din yun, no? So ang tanong, magsasaksid kaya tayo kung magpe-People's Initiative tayo ngayon? Kung totoo yung dalawa ang successful People's Initiative sa kasaysayan natin. Unang-una, noong 1937, nagkaroon ng People's Initiative dahil nung araw, ang mga kababaihan ay hindi nakakaboto, hindi pwede tumakbo si Ceci. Noong 1937, no? Hindi ka pa pinapanak na. Nagkaroon ng People's Initiative, yung mga kalalakihan na ang request nila ay payagan ang mga kababaihan na bumoto at tumakbo sa politika. Nanalo ang yes. 90% ng kalalakihan ang bumoto ng yes. Kaya ngayon, pwede tumakbo ngayon si Ceci, si Sara, si Amy, si Rizal de Veros, ang mga kababaihan pwede silang bumoto dahil sa People's Initiative noong 1937. Tapos noong 1973, may People's Initiative din, although hindi niya ginamit ang pangalan ng People's Initiative. Ito po yung Citizen Assembly na ginamit ni Ferdinand Edralin Sr. Lilinawin natin Sr. ang Ferdinand Edralin Sr. Ginamit niya para magkaroon tayo ng 1973 Constitution. Citizen Assembly ang ginamit ng pangalan doon. Kaya medyo nalilito tayo. Pero People's Initiative din yun. Kaya tayo nagkaroon ng 1973 Constitution. Kaya ang tanong, kaya ba natin na ngayon? Yes, kaya natin. Basta pinahirapan kasi yung People's Initiative noong panahon ni Ray Puno against pork barrel. Kailangan na napakaraming pirma para lang maging successful yung People's Initiative. Pero actually, wala sa patasin yung kailangan napakaraming pirma para lang mamapagod yung nag-initiate. Ngayon, pinapayagan na yung electronic signature.
So yan ang isa sa mga pwedeng pag-isipan natin para hindi tayo magtiis hanggang 2028. Pangalawa, anong pwede natin gawin na para hindi magtiis hanggang 2028? Pero medyo sisingin na pala yung problema ngayon nasa nakarang election. Alam niyo ba yung overvote? Na kapag bumoto ka ng 13 senators, lahat ng boto mo from 1 to 13, inidoro na yun. Ngayon nakasulat sa ating saligang batas, ang right to vote ng isang tao, ang pwede lang mag-decide. Hello. Wala na eh. Wala na rin. Mahina yung mga charts. Mahina mga ate. Hello, Ate Eileen Flores Marquez. Thank you for watching. Ate Bulan, thank you for watching. Hello, Ate Eileen Parasta Marquez. Hello. Ito rin. Sulat sa saligang batas natin, sino may kapangyarihan para mawalan ka ng right to vote, para magurgo yung buong lahat ng binoto mo sa Senado, o kung party list yun, o kung Live na live pa rin tayo dito sa Max Restaurant para po sa ating press conference sa ating mga Marcos Lawyers with Rowan. Hello, okay. Sara Duterte. Ang pwede lang dumurugol sa inyo ay yung hukuman, judicial branch of government. Walang kapangyarihan si COMELEC para gurgurin ang boto mo ng 1 to 13 o kung 14 o 15. Sa hukuman lang, nasa saligang batas yan. Yung right to vote, ang pwede mag-decide noon ay courts, hindi COMELEC. So, kinakailangan buksan yung balota na yan. Salat ang balota, malaman natin kung sinong 13, 14, 15, at hindi, walang kapangyarihan yung COMELEC para gurgurin ang iyong right to vote. Ngayon, syempre magmamatigas yung COMELEC. Ano pwede natin gawin? Ngayon, na mas mabilis, no? Kung tutuusin, nung ginagawa itong pinapalakas yung International Criminal Court, yung ICC last year or 2 years ago, kung ano-ano pinagpipirma ng gobyerno natin para bigyan ng power yung international community. Ang isang nabigyan ng power last year lang, noong September 21, may petsa na yun, yung United Nations General Assembly. Kung may mga Philippines na pwede silang mag-interfere into domestic jurisdiction, sa pagkakakalang baka sakaling pwedeng gamitin yung United Nations. Kung tutuusin, nakapirma ang Philippines doon. Ang United Nations General Assembly ay mas mataas sa International Criminal Court. Yung ICC walang jurisdiction sa Philippines. Yung United Nations General Assembly, meron. Dahil sa pinirmahan natin ni Ambassador Enrique Austria Manalo last year lang, noong September 21. Tao ni Bongbong yun. No? So, under tayo nun, pwedeng makialam ang UN. In-invite yung European community sa akalang magiging deodorant ang European community. Pero hindi eh. Lumabas yung report ng European community, paksak eh. Paksak yung elections natin. So, anong pwede natin gawin para sa yung baksak ng European community sa atin ay pwede natin gawin action. Pwede natin gawin yung United Nations. Dahil may mga puno, yung ambassador natin, si Enrique Manalo, pumunta siya. Yes, pwedeng makialam ang UN. So, yun ang pwede natin gawin. Dahil gumawa sila ng weapon against Duterte. That very same weapon, gawin natin yan. Parang may baril na tinutok ito, Duterte, iikot ko lang na ganyan. United Nations General Assembly. Yun po ang pwede natin gawin. Agad. Yun naman po ang may gusto magtanong. Hello. Sir, SMNR? RTV News po. Okay, Sa RTV News po, ang tanong po namin, naniniwala po ba kayo na ang pagsuko po ng Tatay Digong sa ICC po
ay katulad din po ng pinagdaanan po ni Marcos Sr. po noong nagtungo po sila sa Hawaii. Sino mo ba ang sumagot dyan? Hello, Barcoron. Kasi po namin, Borocabo. naniniwala po Ah. na kayo na pagsuko Ay, po Barocabo. kay dating Pangulong Duterte po sa ICC ay pinagdaanan din po o katulad po ng pinagdaanan po ni Marcos Sr. nung sila po ay pumunta ng Hawaii. Medyo malayo. Kasi yung sa kaso ng Marcos Sr., external forces Ito ba yung sini? may internal tayong problema locally sa atin domestically. Pero eventually, ang palayas kay Marcos Sr. is an external force, a foreign country. Unlike dito sa present situation, yung mismong gobyerno natin, yung namili. Hello, Ate Aileen Flores Paras. Sabi ni Ate Aileen, watching at Taguig City, mabuhay ka. Hello, Ate Mayor Cecil. Mabuhay ka. Last question mo. At yan. Sa inyo na po yung reaction po ninyo. Sabi niya, supporting BP Sara as always. Sabi ni Ate Aileen. BPF. At I miss na po siya. Thank you. Or sabi niya po na sa panig Sabi ni Ate Aileen, miss na po niya. sinagap daw po ng oras ng Supporting impeachment Sara daw ni po. VP Sara Duterte. Naniniwala po ba kayo na Nanonood sa ito si po Kuya ay Victor magtanggol. Hello, Kuya Victor. Sana po ito. For watching. Pero Sa lahat ating mga viewers, live na live po tayo dito. Para po sa press conference po ni Marcos Loilis withdrawing support. BBM at declaration of support po nila sa ating mga Sara. Alam mo, panawagan lang natin simple-simple. Kung ano man ang dahilan ng gobyerno ito para sa akin, simple lang, magkaroon ng contentment, magkaroon ng satisfaction. Ang sino man nanunungkulan sa pamahalaan, kung ano kasubutan mo, yun lang din ang dala mo sa libingan. Wala nang iba, wala nang idadagdag. Wala nang raps, walang pera. Yun lang ang dala mo sa umay. Ang akin lamang, panawagan natin, ako, voluntarily, I can withdraw. Kasi, sayang din Kuya, nasa ito. kamusta na? Ayun, na talagang sinceridad ang kasalukuyang administrasyon. Gawin ganda ko. Hindi na tayo kumat ng EDSA. Ayan, nagkakainan na po ang ating mga bisita. Ang dami po, ayan, oh. Hello, hello. Nagkakainan na sila. Ate Karina. Sobrang solid po nito. Solid ako nun. Nabasag na yung pagiging solid ko. Kuya. Nagkakain na po. Ang dami po mga Marcos loyalists. Ayan, marami po loyalists na matinin dito para withdraw support daw po sila. At support para kay Victoria and President. Kung sino po, ang gusto sumagot. Dali Kasi base kanina pa tayo, Ito marami tayong mga bigyan ng narinig ang halos ng taong bayan po. Yung Kuya Victor Magtanggol, thank you for watching. Pero ang tanong ko po, Ate Pen, ano po, Pilar Dios, thank you for watching. malinaw Ate na Shialani, Kuya Jack Zamora, kung Durang, bakit thank kayo you for watching. Magandang buhay, pili ng bayan. Marcos loyalist na kayo. Sana Mayora, sabi din Kuya Jasper, Magisto, Taps, Kawilo, Edgar Zamora, Durano, thank you for watching. Ano ba ang main reason Shirlito kung Manso, bakit nanonood kayo sa atin. nagpapalito na Brian support kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Gregorio, thank you. paano niyo po susuportahan ang ating former President PRRD and VP Sara Duterte. Kahit sino po, pwedeng sumunod. Ay, marami pong tao doon sa labas. May po kapag na, para sa akin, marami sila ng unconstitutional movement na ginawa. Pala, Na hindi nila gawin, ginawa niya against the Constitution.
Ano po, sa isang constitution natin kung hindi mo nilang sundin. Tama po ba? Yes. Tama po ba? Yes. Ano ang buhay ng isang bansa is konstitusyon. Okay? Pangalawa, ay national security po natin. Paano kami magkakaroon ng kapananagan kung ang national security natin ay gewang-gewang din? Okay? Kaya nagpapasalamat din ako sa mga nananindigan, kina Cornell, sa aking mga kaibigan, mga nasa abroad, susumikap na paliwanag ang bawat isa kung bakit kami nag-withdraw. Nagpapasalamat ako sa kanila sa ngayon kasi alam nila ang meaning ng national security. Ang tanong ko, hindi mo yun sa lahat. Yan ang national security. Security ang ba dito? Hindi. Security ang ba dito? Hindi. Maraming bagay. Security ba kami? Sa mga tinatawag na sa illegal drugs, distribution, na harapan. Andito kami? Wow! May nagsabi sa akin harapan. Nagbebenta. My goodness! Wala na ba talagang pwede magkaway? Hindi sila magkawan. Yun yung katanong ako. At ang tanong na ayokong mali yung maging UK, United Kingdom. You know why? Sorry for the our Muslim brethren and sisters. Hindi naman lahat ng Muslim ay radical. Nagkataon sa UK, napaupo nila halos lahat ng radical Muslim. Kaya naging kanya na ang process ngayon sa UK. Are you aware of that? Please be aware. Okay? Alamin natin, ha? Pangalawa, bakit nagkaso ang Amerika? Just because sila masyado sa freedom of speech, freedom of what? So many things. Liberty na Amerika. Mawala. Yes or no? Aware po ba tayo doon? Dapat tayo. Now, sinisimulan tayo. Muntik na tayo simulan sa Kongreso. Masasabi ko lang, God is so great. God is so good. Natalo ang mga national quiz. Tama po ba? Ano ba? At sinasin, hindi ko magpagayin sila. Kaya ba mabigyan nila? Ito, pipirman. Gusto ko ba nangyari sa akin yun? Ayoko, yun ang nangyari. Kaya ang sabi ko sa friends ko, around the world, I will fight this over the dead body. Lang kabinete. Lahat pinag-courtesy resignation. Ano po ang opinion ng Utoling? Ano na? Ang opinion yan. Sobrang loyal na ito. Nagpapakain, nagpapainom. Ang dami ang gusto sa resignation. Dapat tatanggapin mo. Eh, bakit meron kang niretain? Dapat mo lang retention kasi kaya ang pagkawag ng gano'n, panisayin mo lahat. Tapos, kung sino man ang gusto ng taong bayan na mailagay dyan, eh, ilagay. Yung makakatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa at mamamayan. Inuulit-ulit ko, hindi na po ito talaga usapin ng politika. Usapin na po ito ng bayan at mamamayan. Kaya dapat po, ang ating mga politiko na iilan-ilan sa kanila ay gumaganap sa kanilang mandato, salamat sa kanila. Hindi lahat po ng politiko natin ay kurakot. Ang iba dyan ay gumaganap sa kanilang mandato. Ang problema lang, outnumber sila. Dahil mas marami ang buwaboy kaysa sa mga matitinong politiko. Kaya kung total courtesy resignation, dapat walang retain. Diba? Lalo na yung mga sensitive department. Dapat, kung talagang may mga kalukuhan sa departamento nila at sila ay nagkusang loob naman na mag-resign, dapat tanggapin mo. Dahil alam mo naman yung performance niya eh. Kaya nga natatawa nga ako. May narinig pa ako, sabi nung executive secretary, na-promote daw. Merong na-promote. Dahil daw sa merit. Ang tanong, i-verify nyo, maraming kaso. Yung po ba ay tama? Ang tunay na pagbabago na sinasabi, kung nagtawag ka ng courtesy resignation, tanggapin mo lahat yan. Kasi,
Sayang, nag-surrender na nga, nagsabi na nga, sige, resign. Respeto ng Pangulo. Alam mo na hindi dapat manatili. Pero bakit mananatili? Ibig sabihin, papogi. Para lang masabi na, uy, magbabago na, magre-revamp, tatanggalin lahat. Bakit hindi mo tinanggal yung gusto mag-resign? By papers yun, black and white. Kung respeto sila sa'yo, respetuhin mo rin ang resignation nila. No, hindi na sabihin ko, ay hindi pwede, diyan ka lang. Asan yung voluntary na courtesy resignation? That is only political. Papogi. Hello, Kuya Placido Piloso po. Duterte! Pangalan ko lang. Yan, live na live po tayo. Kasi nagtatanong sila, parang sumusuporta sa Duterte. Hindi po kami mga bayaran, ha? Wala na pong pinayag sa amin para kami ay mag-Duterte. Kami po ay narito at nagpahayag ang gawa ng support from our original 1980s Marcos. and from our rights. Sandali po, ah. We are democratic form of government. Wala po kami kinakalaban dito. Ang ginagawa lang namin ay practice ang aming right na may karapatan kami dahil ang tunay na gobyerno ay ang mamamayan Pilipino. We are the power. The people is the power. Kaya itong pagkakataon na ito, sumusuporta kami sa Pangulong Duterte. Bakit? Ako, sa sariling departamento ng Department of Overseas Filipino Workers na pinago lamang dinawang Department of Migrant Workers. Mga loyalist talaga yan. Hindi ko ang natutuwanan yan. Si Pangulong Duterte po ang nagkaloob ng sariling kagawaran sa aming mga OFW under Republic Act 11641. Kaya maraming salamat po. Pangulong Duterte, meron na po kaming sariling kagawaran ng tunay na tahanan ng mga OFW. Thank you, Mr. President Rodrigo Roman Duterte. Si Kuya Rolando Ota, sa po siyang broadcaster. Kuya, si Bernard. Si Bernard, ano? Kasama ko kayo sa airbase noon. Ganun. Sa Villamor. Ano po. Ito mo, dami nakakakilala sa akin dito, ah. Kuya, gawin ka. Ayan, ate. Ate. Sa kanya. Kuya. Sino daw? Ayan, namin pa ang ito. Vice President Sara Duterte. Birthday ni Baby Sara. Yan, ang dami kong tao. Ang dami kong napakarami pong Marcos loyalists na dito. I-announce ang kanilang withdrawal of support daw po nila kay BBM. Declaration of support kay BP Sara. At syempre, happy birthday sa ating pinakamamahal na BP Sara Duterte. Sir Manny? Kuya Piloso, Placido Piloso ko, ayan, kapaisog natin yan. Si Kuya Placido, ayan, isang makabayan yan talaga, si Kuya Placido. Mga makamaisog natin yan. At talaga po para sa bayan. Basta po tayo, basta para po sa bayan, kailangan bukas po ang ating kaisipan, ating puso para sa bayan. At kung sino po ang mga tunay na nagmamahal sa ating bayan. At supportan po natin. At syempre, i-protect po natin ating BP Sara na gusto po nilang i-impeach. Protect po natin si BP Sara Duterte. At syempre, mag-pray po tayo na makabalik na po, makauwi na po ng Pilipinas ang ating pinakamamahal na Presidente Duterte at maging maayos ang ating bayan. Dali po. Ito po tayo, live na po tayo dito sa Maymax Restaurant. Isa pong press conference ang naganap. Nandito po marami pong mga media nandito. Iba't ibang mga TV network at marami pong mga leaders ng mga Marcos loyalists, na mga original pa po ng 1980s Marcos loyalists. Ay nandito po sila, nag-withdrawal of support po sila para kay BBM at nagdeklara po sila ng suporta nila
sa ating pinakamamahal na VP Sara Duterte. Mabuhay ang Pilipinas. At meron nanonood din sa atin si Tropang Bisaya. Tropang Bisaya, thank you for watching. At sa lahat ng ating mga ka-Duterte vloggers, mabuhay, mabuhay. At talaga naman po, nag-uulat po kami para po sa bayan. Okay, at kami po ay magko-closing remarks na. Kami nagpapasalamat sa inyong lahat. At nakita po natin, itong event na po ito ay i-recap po natin itong event na ito. Sapagkat ito ay masyadong importante po ito. Sapagkat mga saysayan po itong na ito. Kasi isang henerasyon na nag-iwas pa kay Ferdinand Petroleum Marcos Sr. Isang henerasyon po ito. Kasama na po rin tayo. At si Sir, isang eleksyon na ang anak niya naman ay tumatakbo, kasama po ang pamilyang Duterte. Sinuportahan pa rin po natin yan. Okay. Bakit po? Kawali si PRRD po, si President Rodrigo Roa Duterte po ay malaki rin ang nagawang kabutihan para sa Pilipinas. Kaya sinuportahan pa po natin yan. Ngayon, ang sabi po ng nakakarami dito, dumating po ang panahon. Dumating po ang panahon na nagising na po ang bayang Pilipino. Ano po? At kaya naman sa ngayon ay pinahihiwatig natin lahat dito po na tayo nagising na at ang suporta natin dati kay BBM, kay President Bongbong Marcos ay ating ititigil na po. Pero itutuloy po natin ang ating suporta sa ating mahal na Presidenteng Rodrigo Roa Duterte at kay VP Sara Duterte. So today, we all declare full support for FPRRD and VP Sara Duterte. Maraming salamat po. Duterte! 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 Duterte, mabuhay VP Sara, mabuhay Presidente Duterte. We love you. And God save the Philippines. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa ating inang bayan. At mabuhay po. At ito po yung lingkod, Cecil Salvador. Lagi po nagsasabi sa inyo na panatiling magandang pag-ugali, pagmamahal sa ating inang bayan. God bless us all. I love you all. At nanonood sa atin si Ate Ami Boss. Isa po nating kapatid na Muslim. Binabati po natin ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Peace be with you all. Allahu Akbar. God is great. Ayan, napakarami po mga Marcos loyalista. Nandito po. Punong-puno po ang venue. Ano po sila, withdrawal of support po nila kay BBM. Picture po, doon po. Tapos may sigurity tayo. Kaya po tayo, ayan, ang sarap. Bukas na po tayo magda-diet na naman. Bukas na po tayo mag-diet. Mukhang masarap tong ano na ito yan. Ito gusto ko lang. Ay, ito. Ano man malaman? Ayan, okay na yan. Kuya, sa bawa. Sa bawa. So, yan. Dali po Paalam po muna tayo para ma-picture natin yung mga kaibigan natin dito. God bless us all. Mabuhay ang ating bansa. Pilipinas! Duterte pa rin. Yes.